po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is October 16, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Brixton Place, sa may Brent Tower West Capitol Drive, Fairlane, Capitolio, Pasig po yan. At dadalhin po natin sa may Greenberg, Makati Avenue, San Lorenzo, Makati po yan. Katrapikan ang aking dadaanan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sa disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, so babalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Manatiling naka-play lang mo yan at mag-play tayo, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ayan. Nakaandado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yan ang bantang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol John Garner, CFM. Maraming salamat, John Garner.
sa Mayor's for Good Governance and Anti-Corruption ang Anti-Corruption Hotline at online portal na tatanggap ng reklamo sa mga paanamangang infrastructure projects sa standard na trabaho o kaya ay overpriced na proyekto. Dahil ang inisyatiba na mapigilan ng korupsyon sa public works sa pamamagitan ng portal kung saan magaling makapag-report ang publiko. May technical at legal team lahat na nakatutok sa pagkaritiga ng mga reklamo na siya naman isusumite sa Independent Commission for Infrastructure. Ay kay Pasig City Mayor Vico Soto, kailangan ng mga whistleblower na magsiwalat ng katiwalian sa kanilang lugar at dapat na mapanagot ng mga tiwaling opisyal para magkaroon ng tunay na pagbabago. Sinabi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Pagano na malaki ang problema sa korupsyon sa pamahalaan at kailangan ng tulong ng mamamayan sa paghahanap ng mga impormasyon at ebidensya sa mga irregularidad. Isiniwalat ni Batangas sa First District Representative Leandro Leviste na may ilang kumano sa team ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakapagpulong sa mga kontraktor na dawit kumano sa mga paanamangang flood control project. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radio Patrol, Amela Vasquez, ma'am. Conference this araw, nanawagan si Batangas First District Secretary Leandro Leviste kay Dizon na i-close ng kanilin ang lahat ng kanilang kaugnayan sa mga kontraktor. Dahil sinaya igaya po Dizon ang nalalaman sa Independent Master sa project. Kaya sinahan ng press conference, mayroong tumawag sa mga pamata. Bagaman hindi pinangaralan ng pag-ibig, sinabi mo na ng kanyang kausap na magsasagawa na ng pag-ibig sa mga limat appointees. Ito na Leviste, pwede itang gawin sa Google ang naturang appointee. Marindian lumabas na sa katotohanan na para makikumano ang nakasanayang lumpa. Yan ang balitang konformado, sigurado. Ito ang Radio Patrol. Paano na bakit? Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nalawagan naman, Pick up po. Napangalanan ng muna yung mga appointee na may ugnayan sa mga kontratista na dawit sa issue ng mga flood control project. Balita mo lang sa DPWH, Kapit Radio Patrol, Bert Dizon. Bert! Kung itatanggalin agad at kakampungan pa, ito ang tiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang pahayag ni Batangas First District Representative Leandro Leviste na mayroon umunong appointee si Secretary Dizon na kontraktor o may koneksyon sa mga kontratista at hindi nilang feedback o umano ang loob ni Dizon na wala sa mga sinumali ng opisyal mula sa iba't ibang sektor ang konektado o mismong mga kontraktor. Siniyak naman ng kalihim na maiimbestigahan pa nito ang mga opisyal at ipinangako na tatanggalin agad ang mga mapatutulayang konektado sa mga kontraktor o nanghihilang feedback. I would really want to get this about, but I would be so down my own. Kung meron bang gagawin lang na talaga, hindi ko na Walang itinatago. Una lang nagpahayagang lang kongresista na bukas sa pagkatapos ng Senate, kabilang si Speaker Margie P. dapat kasi makikaiya-iya ako. Dapat makikaiya-iya yung sabihin ng state prominent na lifestyle ng Iiniit sa Senado na dapat mas malaki ang sasagutin ng PhilHealth sa hospital bill kaysa sa pasyente. Balita mula sa Senado, hindi ni Radyo Patrol Robert Maro. Ngayon, Robert. Pag ninanawagan si Senador Mama Aquino sa Department of Health na ipatupad ang mas malaking parte ng bayan sa ospital na sasagutin ng Physical Insurance Corporation of PhilHealth at maglusad naman ang information service para sa programa ni Giro para sa pagsisigil sa usapan na Senate Committee on Finance sinabi ng Aquino na agad sinadhana ang Kongreso kung itahan ng mga ospital na nag-aalok ng zero coverage at magtatasa ng malinaw at madaling maintindihan na panutunan para maakit sa mga mamamayan ang programa. Sinungkahin ng Senador na dapat malinaw paalam ng ospital sa pasyente ng mga opsyon bago magsimulang tumakit ang bayan. Sinirinayan tapat ang benefit package tulad ng 27,000 o 34,000 na limitasyon para sa mga pasyente. Pero hindi na mapabuti o para hindi na mapabuti ang action ng ito package. Sinungkahin si Aquino sa iugit na gumawa ng real-time na online tracker sa time o sa PIDEN na Philippines. Nang sinigil sa mga ospital at pinapatakbo ng gobyerno at mahal ng pamahalaan. Yan ang bansang kumpirmado, sigurado, ito ang raspaton, Robert Maro, CFR. Alright, salamat, Kuya Robert.
Bongga 24 anyos na lalaki dahil sa pagbebenta ng malalasyang video ng kapatid at isang biktima sa Davao del Norte. Balita mula sa Campo Crame at Inilas Patrol, Marlene Pajeros. Marlene. Noon sa pulungan ng bagsak ng 25 taong gulang na lalaki dahil sa pagbebenta o ng mga malalasyang video online kung saan 2 biktima ang nasagip. Nagkailangan ng isang lalaking iba sa edad at isang babaeng mismo kapatid ng suspect. Ayon sa PWCPC Management Assistant Chief Operations, Police Major Shari Vanessa Sayo, nagugat ang operasyon ng makuha ng mga otoridad ang pangalan ng suspect mula sa cellphone na isa pang suspect sa sexual exploitation na una lang na-aresto at uwalay ng operasyon. Noong 20 paan niya, ginagawa ng suspect ang sexual exploitation sa kanyang kapatid at babae kung saan inutusan niya dito na gumawa ng malalasang video tsaka ibinibenta online na palit ng 7,000 hanggang 20,000 pesos na kabayaran. Sabi rin sa'yo, nakilala naman ng babaeng biktima lalaking biktima online din at nagkayaan na umunong sa bahay ng suspect kung saan naman pinagkaroon siyang sexual exploit pero napigilan ng mga otoridad. O, yung kapatid niya, pinapasayaw niya, bibidyohan niya, and then ibebenta niya po yung isang minor na in-invite niya doon sa bahay nila. Parang nag-inuman sila nung natulog si victim natin ng bill. Niregister niya and then in-offer niya na ito nga, may gagawin siya, isa-sexual exploit niya. Samantala naharap naman sa patong-patong na reklamo ang suspect na nagpapasaw ng habang buhay na pagkakabilanggo at multang hanggang 5 million pesos. Dinala naman ang mga nasagip na biktima sa City Social Welfare and Development Office ng Tagum City para sa ilalim sa assessment, counseling at psychosocial intervention. Yan ang balitang konfirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, PDMN. Maraming salamat, Marlene Pajeros. Masintabi po mga kapamilya sa maselang balitang ito. Inimbestigahan ang insidente ng pambubuli sa public high school sa Bayambong, Nueva Vizcaya sa viral video sa social media na kung anong ang pananampal, pagtadyak at pagsabunot ng 6 na babaeng estudyante sa kapwa estudyante sa Nueva Vizcaya General Comprehensive High School. Sinusubit din na ng 3 araw ang 6 na estudyante isa sa ilalim sa psychosocial intervention. Pinong din na naman ang lokal na pamahalaan ng insidente at nakapon ang tulong sa biktimang pinag-aaralan ng ilipat sa ibang paaralan. Sugatan ng isang guro matapos parilin ng sariling mister sa loob ng eskwelahan sa Tanawan Leyte kaninang umaga. Pagtungo umano ang suspect sa paaralan at bigla na lang pinaputukan ang asawang guro. Matapos ang pamamaril, pinagkapa ang manong sakta ng suspect ang sarili gamit ang balisong pero agad siyang napigilan at inaresto ng mga pulis. Selos at tiniting ang motibo sa krimen. Matapos ako sa may kalaguyo ang biktima. Arestado ang 12 Chinese sa Leyte matapos madiscovering nagtatrabaho sa bansa na wala naman palang visa. Empleyado ng kilalang communications company ang mga Chinese na gumagamit ng fake dokumento at illegal na proseso para makakuha ng visa. Maharap ang mga suspect sa kasong pagsabas. Dapat pala sa lupa. Ang 3 araw, natigil pasada ng grupong Manila, dati PNP acting chief, sa General Jose Narcano Jr. So, wala na isa lang at forward incident sa iba-ibang lugar at mga nagkagalan dyan. Right, siya ay at siyang yung magaling. Nananatili pa rin ang mga therefore, ang handang responde sa mga sitwasyon kung kinakailangan. Ang susunod, Vice Presidente Duterte Spain, panibagong banat sa Administrasyon Marcos Jr. Malacanang sumuelta. Pasating headline of bronze and entertainment top star Katy Perry. Mismulang ay sabi tungkol kay dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Sa mga detalye sa pagbabalik ng headline kahapon. Headline kahapon. Lemex 14 European Kung bagong pagkina, tunaw ang plema. Basta laguti, Lemex. Manilakala, jam, iwasan natin ang mga yan. Wala, aqua. Kaligid source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. Follow ang official page ng PSWC at PSWC Serve sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon.
Twitter sa Facebook ko. Saan ang QR code nito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSW. May bagong swabbing energy drink. New Cover Ice. Ang sarap! Grabe! Refreshing Cover Ice. Lemongrass flavors and less sugar. Sarap! Discover! L-theanine at less caffeine. Vitamin A. New Cover Ice. Proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cover Wrap. Less sugar and less caffeine. The Cobra original flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Tara na. Maganda sa GCML. Makipagkwentuhan at kulitan sa aming anchors na sasakay sa iba't ibang jeep sa Metro at Mega Manila. Sagot na namin ang pamasahe mo. Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DCMM Radio Patrol sa Estrella at DCMM Mega Radio. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa GCMM. May tutupo, may pagsisigpo, may kakabika sa bawat laban ng buhay at DCMM Public Service Team ang naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Willie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino at Jack Ami Perez. Hanggang Perez, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ang DCMM Radio Patrol sa Estrella at DCMM Teleradyo. Basta AM, DCMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Oras po natin, 4:23 ng hapon. Tuloy po tayo sa ating mga balita sa ating headline of course. Nagtagla na ng state of emergency ang Los Angeles County sa gitna na nagpapatuloy ng mga federal immigration raids. Ayon sa mga opisyal, layo nitong paggamit ang kanilang asset para matulungan ang mga pamilyang immigrant na apektado, gaya ng pamimigay ng rent relief at iba pang proteksyon. Sa iba pa nating headline of course, Diskulang umamin si pop star Katy Perry sa relasyon kay dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ayon sa report, nakatanggap ng surprise marriage proposal si Perry mula sa isang fan sa kanyang lifetime concert tour sa London, pero sinagot na dapat ginawa ito ng mas maaga. Sinabi rin ng firework singer na dati siyang na-in-love sa Briton, pero hindi na ngayon. Unang naispatan si Trudeau at Perry magsulang nag-date sa isang restaurant sa Montreal noong Hulyo. Balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Nakusahan ni Vice Presidente Duterte na hindi nagtatrabaho ang lahat ng mga dating kaalyado ni Pangulo Marcos Jr. Sa pagdalo sa isang event sa Quezon City, iginiit ng Vice Presidente na hindi kailanman nagtanong o nagbigay ng utos ang Pangulo sa kanya nang siya ay narungkulan bilang kalihim ng DepEd. Isinisirin ng Vice sa Pangulo ang pagiging walang direksyon numero ng administrasyon. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong niya at all. Where to the flag? Tingin ba? Walang direksyon yung government at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? He doesn't command, he doesn't ask. Kinwestiyon din ng Vice Presidente kung bakit iwala si Pangulo Marcos Jr. na hindi madadawit ng kanyang tanggapan sa Maanmalyang Flood Control Project. Inaala ni Duterte kung hindi alam na ng Pangulo ang resulta ng investigasyon kahit kumulong pa lang. Kaya iwalang hindi madadawit sa kontrobersya. Pinalagan naman ng Malacanang ang mga palibagong pakusada ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DCMF si Palace Press Officer Claire Castro na hindi dapat bigyang-bigat ang pahayag ng pangalawang Pangulo na karaniwan naman anya ay galing sa fake news. Matindin anya ng taong bayan ang pagtatrabaho ng Pangulo sa gitna ng iba-ibang sakunang pinagdaanan ng bansa. Hindi ko po alam kung bakit pinapansin pa po ang mga salita ng Vice Presidente. Kung yan po siguro nangyayari at masasabi ng Vice Presidente
sila karon at pagdalasan ay wala sa Pilipinas. So, siguro harap-harap din po, kapayo ko lang sa kanya. Sumarap po siya sa langin at sa usapin ng sarili niya, ako ba yung nagawa para sa bayan? Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinaghahanda ang mga transport company para sa usulan. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Tony Natasa ni Alvin Transport Supervisora ang lahat regional director sa transport company na agad magkarawan sa mga bus sa transport terminal bilang paghahanda sa dagdag mga pasahero ngayong Sundas, November 1 at 2. Hinihingi ni Chairman Duterte ang kahalagahan ng pagiging sa comfort room, maayos ang waiting area sa paghahawak ng infrastructure sa mga terminal, pagpapakalat din ng mga military passengers mula COVID-24 para silekin pagsunod ng mga terminal at kumpanya sa mga patakaran ng LTFRB. At dyan, balikan kong pera natin sigurado. Ito, ang Radio Patrol, pero Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Basta AM, TVNN. May kakamit ka sa bawat laban ng buhay. Ang TVNN Public Service Team ang tinaghahan ng servisyo sigurado araw-araw. Isang Willie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino at John Ami Perez ay nagkakabiyete mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ang TVNN Radio Patrol sa 50 at TVNN Teleradyo. Energy, energy, energy! At hatid namin tuwing umaga kasama ang mga titik-tik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6, ang kasama si Floyd Licornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes, TVNN Radio Patrol sa 6:30 at TVNN Teleradyo. Hello, Attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin dito ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na mag-protect sa kayo. Ano na yung mga karapatan? Nagagay ko ng ICI to coordinate with DOJ even sa Senado dahil na po nag-retract na po sila sa kanilang pagpo-coordinate. So, marapat-dapat po na pagkakaroon nito ng ICI, ano po yung nararapat na ilusyon nila po sa aksyon para sa mag-asawang diskalya. Samantala, nilaw o pinahagi Ombudsman Boying Remulla na hindi siya insurance na pari siya ng Pangulong Marcos matapos sa talaga bilang Ombudsman. Sabi ni Remulla, pati ang Pangulong Marcos ay iimbestigahan din niya kung sakaling may magkain ng kaso matapos ang kanyang termino at kung merong mga sapat na ebidensya at hindi lang sa pagbabase sa mga chismis o kaya marites. Kaya natin sa Ombudsman. Oy! Hindi yan kasama sa marching orders. So, hindi yan kasama sa kahit anong bagay. Kasi wala naman ako marching orders kung gusto ang corruption. Ayan. Samantala, pinabawalan din opisyal na itinalaga siya bilang ombudsman. Maraming daw idikin si PP Sara para hindi makatakbo sa darating na presidential elections. At muli, si Ombudsman Remulla. Babalikan natin ang pang-detalya ng ating mga balita. Register. NBI, sumirit naman ang red notice sa Interpol para hunting end. Si dating PC Social Manager, retired Colonel Rima Garma. Super Health Center naman sa Antipora nakasama sa listahan ng Ghost Projects. Aba biglang lumitaw at naging operational. Pwede naman
namatay dahil sa malakas na rito sa Cebu, umabot na sa 76. At may kita 130,000 na kabahayan ang nawasak. At transport companies at pinagkantana ng LTFRB sa inaasang pagdagsa ng pasero sa darating na undas. Ang detalye na mabalita nga sa ating pagbabalik, ating palatutunan, break time. R80 break time. Oras na Mr. Sesame, Mr. Michael is my guy. Doktora Ina Tintay. Alas 4:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Champion Dessert. Para Dessert sa labada, for tayo sa pamilya. From X3. Dito ako, Billy Champion Dessert. Para Dessert sa labada, for tayo sa pamilya. Okay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiopulmonary Exercise Test ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality dry detergent. Junction, pasalubong ng bayan. Okay. Nagmamadali ka sa kuryente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Ginagawang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko na yung mainubos sa mga ganyang kara-karas. Kasi ng Pinoy, ang Pilipino, hindi kurap. Sampalala mula sa MS3 na siwalang mabuti ang Pinoy. Okay. All you need is pride. Mas papahihirapan ng Celsius sa pride, easy at worry-free ang laundry. At 3% away formula tanggal ang matitinipan siya. Taste and test, chocolate mud, and single of cotton. Ako po, si Thea Petro for Good para sa pride. Gawa ng CCS. Mommy at si washing machine. It's the fried washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mansa? Chocolate, putik, diba? Kaya yan ang fried washing machine detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang mapapit, malikit, at malupit na lupit man siya. Easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Fried detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ang English na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Kuya ako rin eh. Ako, yung mga nakikinig po sa atin, nanonood, kailangan din namin yung paglagay ng ears para magkarinig kami. Eh, minsan, pasawayin, tayo yung pasawayin yung ang yung ears natin. Kasi kung di bulbol, biglang dagat pagka nagmamadali ka na, parang nananadya eh. No? parang gusto mong ipalipat na lang yung ano. Ayaw pag-gamit eh. Anyway, ako, both houses of Congress na. Oo. Nangyari kayo masaya yung Wednesday ngayon. Oo, ano ba nangyari sa inyo sa camera, Kuya Luigi? Kasi kanina, nagabi actually, nag-cater sa press conference ni Congressman Leandro Leviste. Tapos kanina nga, nagpasumali namin siya o yung CPWHD siya lang muna pag-uusapan natin. Ayun, biglang tumawag, pinatugod ko nga yung press niya. In the middle of the press, tumawag. Correct. Meron kasing, meron siyang ibinulgar. So parang, tatamang na yung pumungan din natin yung budget, hindi kamali yun. O kasi diba sabi ni, nung sa third and final reading, yung pinapadala yung budget sa Congress, ipinagmamalaki ni Appropriations Committee Chair Miguel Oswalding, nag-survey niya na ito ang may pagmamalaki natin budget dahil may mga tinanggal na kami yung sinasabing 250 million na i-spend out sa mga key programs ng administration. Doon inatago yung yung budget, inatago yung natin. Lumalabas, meron pa rin doon mga nag-lobby, meron pa rin mga insertion. Pagdating doon sa budget at yung mga infrastructure project.
para sa susunod na taon. Ako, balikan lang muna natin sa paliwanag lang diyan ni Kuya Willie kasi nga, nung nagpapakayo ibang mga kababayan natin, akala mo ba tinanggal na itong mga flood control projects, bakit hindi bumaba yung budget? Kasi nga po, pag naisabit na ng Pangulo yung NEP, yung National Expenditure Program, at kunwari, magkano ba, 1.7, sila ba? 1 magkano ba yung sinabi? Hindi ko alam yun. O parang, basta kung nagbigay ng amount na yun, hindi na yun pwedeng taasan o babaan ng tutle. So, ang pwede lang nilang gawin ay allocate or re-align. So, yung flood control project pala na tinanggal ngayon, kasi mismo ang Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Oo. So, nalipat lang sa ibang mga proyekto. Oo, nilagyan ng SHED, Department of Education, Education Sector, Agricultural Sector, at saka yung mga social services sector. Doon sinila. Kaya nga, yung education sector, for the first time, sabi ni Representative Sean King, for the first time, nakakuha ngayon ng ang education sector ng pinakamataas na budget. Na nakalagay talaga sa Constitution kasi hindi ba nakalagay sa Constitution at international benchmark yan ay sa at least 4% ng entire budget dapat ay mapunta sa education. Pero, mukhang lumalabas, merong di man nagsaksak na kung ano-ano sa budget. May mga naglalab. Oo. Actually, pinagalaran niya kanina yung sa kasama nila sa Kongreso na party list na siyang lobby at parang naglista ng malaking budget para sa particular na project ng DPWH na related or somehow connected sa mga contractors. O kaya yung pamilya niya may direct connection or may direct link sa mga contractors. In the first place, wala naman din talagang masama o mag-lobby. Kasi syempre, para yan sa mga constituents mo, para yan sa mga isinusulong mo advokasya. Pero, ang masama doon, kapag yun nga, lagi nila sinasabi, kapag ikaw ay may kickback, pagkatapos na matupad, o hindi matupad, hindi matuloy yung shift. Kaya gusto niya mangyari ni Congressman David, bawasan ng 25% at lahat ng infrastructure project under DPWH. Bakit 25%? Di ba, sa pinagtagyan niya yung revelation ng mga contractors tsaka ng DPWH kung dating siguro ang talagang proyekto. Di ba, yung total budget, 100%, minsan nagiging na lang parang nagiging 50% pa ba yung naiiwan doon sa proyekto. So, malaking porsyento ng budget napupunta sa kickback ito. So, ang gusto mangyari, tanggalin muna natin yung 12%. Parang gano'n. Yun ang kanyang inilalaban talaga. Habang nag-uusapan niya, involved niya kanina yung proseso ngayon sa budget, may tumawag Na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa uli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala po sa This is Jam, the Filipino channel ng Tony Cao. ng mga kritiko na sinasabi